Biglang humarang ang isang lalaki sa unahan ng sasakyan. Lumabas ang isang babae, ang mga mata niya ay malamig na tumingin sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ng lahat si Emilio na cuddle boy, o ang cute na si Emilio. Napabulong si Emilio, siguro dahil matagal na rin siyang hindi nakakapraktis. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Maya. Sagot niya, matalim ang tinig, kaunti na lang ang oras natin. Kung sasama ka, sumakay ka na agad. Umabante ang kotse na tila lumilipad. Sa sobrang saya, inilabas pa ni Emilio ang ulo sa bintana para maramdaman ang hangin. Pero bigla siyang natigilan, may lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada. Napakalapit ng agwat ng kotse at ng lalaki, pero patuloy sa pag-apak ng gas si Maya. Ang ama ni Emilio, nakatayo roon, matikas. Sa sobrang takot, napayuko si Emilio at napayakap sa sarili. Huminto ka. Itigil mo tong sasakyan bago mahuli ang lahat, sigaw niya kay Maya. Ngunit nanatili sa kinatatayuan ang lalaki, hindi man lang umatras o lumingon. SSKRRRRT. Napalakas ang preno, tila sisubog ang pandinig ng mga tao. Nagulat ang mga nakasaksi sa paligid, ngunit si Maya ay nanatiling kalmado, ngumiti pa nga, nakakakilabot ang itsura niya. Si Emilio naman, sobrang takot, naiihi na sa pantalon. Nilapitan sila ng grupo ng mga galit na tao, kumakatok sa bintana. Pinapababa sila sa sasakyan. Bakit kayo ganyan kalupit sa akin? Sanggol ng ama ni Emilio, galit ang boses. Dahil inagaw niyo siya sa akin. Sagot ni Maya, pero halatang hindi siya kontento sa sariling sinabi. Kaya agad niyang inapakan muli ang gas at tumakas. Nagmadaling sumakay ang mga lalaki sa sasakyan nila at naghabol. Sa totoo lang, si Emilio ay isang pasyente sa mental health center na Bahay Pag-asa, at si Marco ang assigned nurse na nag-aalaga sa kanya. Dumiretso si Maya sa Quiapo, sa gitna ng siksikan at magulong palengke ng Maynila. Sa sobrang galing ni Maya sa pagmamaneho, halos maluha si Emilio sa nerbiyos. Hindi pa rin sumusuko ang mga humahabol. Nandito na tayo, sabi ni Maya. Pagkababa ni Emilio, tinaboy siya ni Maya, bahala ka na riyan, maghanap ka ng laruan mo. Sa totoo lang, nasa harap na sila ng venue ng kampanya ni Senador Romero, ang ama ni Emilio. Umakyat sa entablado si Emilio, nanginginig ngunit buo ang loob, ang lalaking ito ang tatay ko. At ako ang anak na itinakwil niya. Pareho silang galing sa mga prestihiyosong paaralan. Pero si Emilio, bata pa lang, itinuring ng bobo at matigas ang ulo. Bilang isang ambisyosong politiko, hindi matanggap ng ama niya na may anak siyang walang patutunguhan. Kapag sumuwi si Emilio, bagbog o mura ang katapat. Anak niya rin naman ako, umiiyak si Emilio. Ang hiling ko lang, sana kahit minsan, tratuhin niya akong parang anak. Sana, kahit isang sulyap man lang. Dahil doon, sinimulan ni Emilio ang pagpapanggap na baliw. At sa huli, naging totoo nga. Tuluyan na akong nabaliw. Galit na galit si Senador Romero. Ipinatawag niya ang mga tauhan upang pababain si Emilio sa entablado. Nakatayo lang si Marco sa gilid, tahimik, pero kita sa kanyang mga mata ang pag-unawa, para bang nakahinga rin siya ng maluwag sa paglabas ng saloobin ni Emilio. Habang papauwi na sana si Emilio pabalik sa Bahay Pag-asa, biglang dumating ang kanyang ina. Lumapit si Emilio sa kanya, garalgal ang tinig, "Ma, mas okay na po ako ngayon." Ngunit nagngingit-ngit ang kanyang ina, "Nilagay mo sa kahihiyan ang buong pamilya. Masaya ka na, wasak na ang pangalan ng ama mo." Tuloy-tuloy ang paninisi. "Masaya ka na ba ngayon, ha?" Tahimik niyang hinawakan ang pisngi ni Emilio. Mahina ang boses, halos pabulong, parang, sa tuwing may ginagawa kang malaking iskandalo, saka ka lang napapansin ng nanay mo. At kahit nasasaktan siya sa pananakit ng sariling ina, naramdaman pa rin ni Emilio na iyon ang pinakamalapit sa pagmamahal na natanggap niya sa buong buhay niya. Pero hindi niya inakala na kinabukasan,
10 lalaki ang isinugo ng kanyang ama sa mental hospital para ayusin siya. Palaging kinikilingan ng ina si Leo, ang nakatatandang kapatid ni Marco, kaya madalas niyang sinisigawan at sinasaktan si Marco. Isang araw, masayang tumakbo pa uwi si Marco para ipagmalaki ang kanyang pulang sinturong na panalunan sa arnis, isang katutubong sining ng pakikipaglaban sa Pilipinas. Ngunit sa halip na purihin, muling pinagalitan at pinagsabihan si Marco ng kanyang ina dahil nabalitaan nitong nabugbog si Leo. Sa unang pagkakataon, naglakas loob si Marco na sumagot, sinadya kong hindi siya ipagtanggol. Gusto ko na lang sana siyang mamatay. Pagkasabi nito, itinapon niya ang uniporme sa sahig at tumakbo palayo. Agad namang pinulot ni Leo ang uniporme at humabol kay Marco. Tuloy-tuloy ang takbo ni Marco nang hindi lumilingon, habang si Leo na may ilang beses nang nadapa ngunit patuloy pa rin sa paghabol. Sa huli, bumalik si Marco para tulungan si Leo at kunin ang uniporme. Naglaro silang magkasama sa ilalim ng malakas na ulan, tulad ng dati noong sila'y mga bata pa. Ngunit biglang, nadulas si Leo at nahulog sa ilog na rumaragasa dahil sa habagat. Habang nagpupumiglas si Leo, naalala ni Marco ang sinabi ng ina, alagaan mo ang kapatid mo habang nabubuhay ka. Isinilang siya ng ina para bantayan si Leo. Dito nagsimulang sumibol ang hinanakit ni Marco sa kanyang kapatid. Kung hindi niya ililigtas si Leo, magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Sa isiping ito, nagdesisyong tumalikod si Marco. Ngunit matapos ang ilang hakbang, narinig niya ang humihinang sigaw ni Leo at hindi na natiis, bumalik siya at tumalon sa baha, buong lakas na itinulak ang kapatid paakyat sa pampang. Pagkaahon ni Leo, agad itong tumalikod at lumayo, iniwang nag-iisa si Marco sa gitna ng rumaragasang tubig. Nagpanggap siyang wala siyang narinig. Sa di kalayuan, may batang babaeng naglalaro ng mga bulaklak ng sampagita, si Maya. Tahimik niyang pinanood ang lahat, ni hindi man lang kumilos para tumulong. Ililigtas ba niya o hindi? Nang halos malunod na si Marco, may isang malaking kahoy na inanad papalapit. Kumapit siya roon at sa wakas ay nakaahon. Nang makita niya si Maya, ito ay tahimik lang na tumalikod at umalis. 25 taon ang lumipas. Lahat sila'y tumanda na. Ngunit sa isang di inaasahang pagkakataon, muling nag-cross ang kanilang mga landas. Si Marco, na minsang nagpas siyang pabayaan ang kanyang kapatid ngunit sa huli isinakripisyo ang sarili, ay niligtas si Leo. Ngunit si Leo, matapos maligtas, ay tumakbo pa uwi, iniwan si Marco. Si Maya, habang pinagmamasdan ang lahat, ay nag-alinlangang tumulong ngunit sa huli, ibinato kay Marco ang isang kahoy na naging dahilan ng kanyang pagkakaligtas. Simula noon, naging anino ni Maya si Marco. Palagi siyang may dalang bulaklak para sa kanya. Ngunit kakaibang babae si Maya, para sa kanya, ang pag-ibig ay walang halaga. Isang araw, pinunit niya sa harapan ni Marco ang isang paru-paro. Natakot si Marco at dali-daling tumakbo palayo. Paglipas ng panahon, naging tanyag na manunulat ng mga kwentong pambata si Maya. Samantala, si Leo ay naging matapat na tagahanga ng kanyang mga libro. Isang araw, dinala ni Marco si Leo sa isang book signing ni Maya sa isang malaking mall sa Maynila. Dahil mahilig si Leo sa mga dinosaur, agad siyang natuwa nang makita ang isang batang nakakostume na dinosaur at gustong makipaglaro. Ngunit itinutulak siya ng mga magulang ng bata, kaya napabagsak si Leo, dahilan upang mapansin siya ng mga tao. Niyakap ni Leo ang kanyang laruan at mahina niyang sinabi na meron din siyang ganoon. Ngunit ayaw paawat ang ama ng bata. Sa sobrang takot at sakit, nagsimula ng mangisay si Leo. Kakabalik pa lang ni Marco matapos tumanggap ng tawag, kaya't agad siyang tumakbo papasok. Hinubad ang kanyang jacket, tinakpan si Leo at mahinahong pinakalma ito. Sa puntong iyon, dumating si Maya. Agad niyang sinabi sa ama ng bata na humingi ng tawad kay Leo. Nang sinubukan nitong magpaliwanag, hinatak ni Maya ang buhok niya pabalik ng may puwersa. Napanganga ang mga tao sa paligid.
Masakit ba pag hinatak ang buhok mo, aniya? E bakit mo sinisigawan ang taong akin? Agad na tumakbo ang ina ng bata at nagsalita, kanina, yung baliw na yun bigla na lang lumapit, kaya hinayla ng asawa ko ang buhok niya. Sumagot si Maya, paano nyo agad nasabing baliw siya? Psychiatrist ba kayo? Po. Hindi na nakasagot ang babae at nauutal na lang. Kakaiba rin ang asal nyo ah. Ang tawag nyo sa kanya ay baliw. Diyos ko naman, ganyan ba kayo mag-label ng tao? Ano bang sinasabi mo? Balik ng babae. Wala, sagot ni Maya habang tinitingnan ang nanlilisik na mukha nito. Sa isip-isip niya, baka baliw rin to. Napatulala si Marco habang nakatingin kay Maya. Para bang sa katauhan niya, muling nakita ni Marco ang batang babaeng minsang tumulong sa kanya noon. Ang kilalang manunulat ngayon ang siyang sumugod para pigilan ang gulo. Ilang saglit pa, lumapit ang isang lalaki na nagpakilalang reporter, si Benji. Mayabang niyang tinukso ang dalawa. Ayon sa kanya, ang ina ni Maya ay isang kilalang horror writer na namatay sa misteryosong paraan, at mula noon ay tila nabaliw na rin ang ama nitong arkitekto. Pinayuhan pa niya si Marco na lumayo kay Maya. Pagkatapos ay iniwan ni Benji ang 2 kahon ng regalo at naglakad palayo. Gusto na sanang habulin ni Maya para saktan siya, pero pinigilan siya ni Marco. Teka lang, bakit? Gusto mo ba ako? Anong pakialam mo? Anong karapatan mong pigilan ako? Hinayla ni Maya ang braso niya mula kay Marco at tuloy-tuloy na lumakad paalis. Tumalikod si Benji at nagyabang, wala kang laban sa akin. Kapag dinamay mo ako, isang sikat na hari ng tsismis sa social media, sisirain kita. Ngumisi si Maya. Hindi ba't isa ka lang tsismosong pakialamero? Sa madaling salita, basura. Umiling si Benji ngunit hindi nagpatinag. Tawagin mo akong anuman, pero kapag naisulat ko ang kahit isang pangit na article tungkol sa'yo, hindi ka nakikita ng pera sa industriyang to. Sigurado akong magugustuhan ng mga mambabasa ang isang writer na may social issues. Katulad mo, diretsahang tinanong siya ni Maya, ano bang gusto mo talaga? Kung mapapasaya mo ako, baka maging mas madali ang lahat, sagot ng lalaki na may kahalong bastos ng ngiti. Ngumiti rin si Maya, pero kakaiba. Para sa kanya, simple lang ang ganitong bagay. Ang paborito niya ay ang magbigay kasiyahan sa hiling ng iba. Bigla siyang bumunot ng ballpen mula sa bulsa ni Benji at itinutok ito ng diretso sa kanya. Napaurong si Benji, natambo pa atras, at sabay laglag ng pera mula sa kahon, parang ulan ng salapi. Agad tumakbo si Marco. Sinubukan niyang seluhin si Benji at tumayo ng maayos, pero laking gulat niya nang itulak siya ni Maya ng malakas. Napalundag siya at tuloy-tuloy na gamulong pababa sa escalator ng mall. Habang napapatingin sa kanya, napaisip si Marco, hindi siya nagbago. Dumating agad ang ambulansya. Si Benji, habang nasa stretcher, ay nagsisigaw na dapat daw ay pagbayaran ni Maya ang ginawa niya. Ngunit agad siyang pinatahimik ng isang nurse sa pamamagitan ng oxygen tube na isinuksok sa bibig niya. Habang palayo ang ambulansya, galit na galit si Maya at sumisigaw, ang taong yan dapat matagal nang wala sa mundo. Hindi ko talaga maintindihan kung paano siya nabubuhay pa hanggang ngayon. Agad siyang pinigilan ni Marco. Pumikit ka na lang, bulong niya. Nagulat si Maya. Hindi niya alam kung ano ang balak gawin ni Marco, pero pinaikit niya ang mga mata niya, tulad ng sinabi nito. Ilapat mo ang mga braso mo sa balikat mo, utos ni Marco. Makakatulong yan sa pagbawas ng galit at stress. Ano yan? Anong teknik yan? Tanong ni Maya. Sagot ni Marco, ito ang tinatawag na butterfly hug. Ginagamit ko to sa mga pasyente para maibsan ang emosyonal na overload nila. Pero ang sagot ni Maya, ayoko yakapin ang sarili ko. Diretso mo na lang akong gamutin. Hindi na siya pinansin ni Marco at tumalikod. Hinabol siya ni Maya. Gusto ko ikaw ang maging safety lock ko. Sa tuwing mababaliw na naman ako, pigilan mo ako. Ngunit umiling si Marco. Tumanggi siya. Ano ba, gusto mong bayaran kita? Sabihin mo lang kung magkano.
Ibibigay ko. Tumugon si Marco, alam mo ba, bawat pasyenteng umaalis sa amin, palagi naming sinasabi ang parehong linya, sana hindi na tayo muling magkita. At sana, totoo yun. Tumalikod siya at naglakad palayo. Pero matibay ang loob ni Maya. Hindi siya papayag na hindi makuha ang gusto niya. Kinabukasan, dumiretso siya sa Bahay Pag-asa Mental Health Center kung saan nagtatrabaho si Marco. Walang paabi, pinasok niya ang opisina nito. Hindi na siya nakatiis, gusto niyang hawakan ang abs ni Marco. Simula pa noong una, wala pa siyang nakilalang babaeng ganito ka-old. Pumasok si Maya sa locker room ng mga lalaki, at nang makita ang matipunong katawan ni Marco, iniangat niya ang kamay para hawakan ito. Agad siyang itinulak ni Marco. Umalis ka dito. Pero sagot ni Maya, hindi pa ako tapos tumingin. Nang hindi niya tinigilan si Marco, bigla siya nitong hinayla palabas. Pagkalabas nila ng pinto, sakto namang paparating ang kasamahan ni Marco sa trabaho. Sa halip na mahiya, mas lalo pang lumapit si Maya kay Marco, hinawakan siya sa dibdib at buong tapang na sinabing, akin to. Agad siyang hinayla pabalik ni Marco sa loob ng opisina, sabay sara ng pinto. Pagkatapos ng trabaho, nanatili pa rin si Maya sa parking lot at hinihintay si Marco. Nang makita siya, agad itong lumapit at kumapit sa kanya, ayaw siyang papakinggan ng tawag sa cellphone. Sinabi ni Marco na kailangan na niyang umuwi para alagaan ang kanyang kuya. Agad namang nagpresenta si Maya na sumama sa kanya pauwi, para na rin makilala si Leo. Mariing tumanggi si Marco, hindi porket dumidikit ka, tatanggapin ka na. Nang makita ni Maya na parang seryoso talaga ang galit ni Marco, mabilis siyang nagpaalam, sige, kita-kits bukas. At gaya ng inaasahan, hindi marunong magsinungaling si Maya. Kinabukasan, laking gulat ni Marco nang madiskubreng guest lecturer na pala si Maya sa Bahay Pag-asa, ang mismong lugar kung saan siya nagtatrabaho. Habang seryosong nagtuturo si Maya sa mga pasyente, anong ibig niyong sabihin? Fairy tale ito. Mali, yung nakasulat sa board, yun ang fairy tale. Tinitigin niya ang pisara. Pagkatapos, sinimulan niyang turuan ang mga pasyente ng mga aral mula sa sining. Una niyang ipinaliwanag ang kahulugan ng mga kwento ng Encantada ayon sa kanyang pananaw. Tinanong ni Maya, ano sa tingin niyo ang aral ng ang pangit na sisiw? Sumagot ang isang matandang lalaki, malalim ang boses, hindi sukatan ang itsura, po. Pero ang totoo niyan, ang aral ay huwag magpalaki ng anak ng iba. Sayang lang, ang sarili mong anak ang dapat alagaan. Yung kwento ni Little Mermaid po, tanong ng isa pang pasyente. Mabilis ang sagot ni Maya, matalim ang tingin, para sa akin, ang ibig sabihin ng kwento ay, kahit maging bula ka pa, kahit maglaho ka na, handa kang mamatay para sa taong mahal mo. Napabulalas ang isang matandang babae, grabe, tumagos sa puso. Para talaga to sa mga may asawa, dapat tapat. Nagkatinginan ang mga pasyente at napangiti, tila napapaisip sa mga aral. Pagkatapos ng klase, nagbigay si Maya ng buod, ang fairy tale ay hindi gamot para sa ilusyon. Ito'y pampagising sa malupit na realidad. Kaya magbasa kayo ng marami. Huwag lang puro tingala sa mga bituin sa langit ng Tagaytay, mas pansinin nyo ang putik sa sariling paa. Sa oras na tanggapin mo ang katotohanan, doon mo mararanasan ang totoong kaligayahan. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Maya si Marco, okay ba yung lecture ko? Diretsong sagot ni Marco, hindi ko nakitang epektibo. Kasi kung walang pangarap ang tao, hindi siya uunlad. Napangisi si Maya, gusto ko talaga yung mga lalaking mayabang pero approachable. Bakit ka tumatawa? Mabait ka sa pasyente pero malamig sa akin. Nagpatuloy si Maya, kumikislap ang mga mata, sa panaginip ko, niyayakap mo ako ng ganito, pinapalma mo pa yung balikat ko. Kaya ngayon, dapat panindigan mo yan. Umirap lang si Marco at lumakad palayo. Gusto mo bang makipag-sex sa akin ng isang beses? Nagulat si Marco. Agad niyang hinayla si Maya papunta sa isang tahimik na hallway.
Sinandal siya sa pader, at mariing nagsalita, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? May limitasyon ang biro, wala akong oras makipaglaro sa'yo. Napangisi si Maya, ha? So ang problema lang pala ay hindi ka available, hindi yung ayaw mong makipag-sex. Kaya may pag-asa pa. Kapag pinipigilan mo ang sarili mo, mas lalo kang magkakasakit. Kung gusto mong sumaya, dapat diretsahan. Gusto mong sumaya ngayon. Mariing sagot ni Marco, ano bang alam mo tungkol sa akin, ha? Peke ka. Tumango si Maya, tao lang naman lahat. Wala namang gustong makilala talaga ang isa't isa. Lahat tayo nagtatago sa maskara. Walang perpekto sa mundong to. Parang tinamaan si Marco. Kung matututunan niyang tanggapin ito, maaaring ito na ang pagbabagong kailangan niya. Umalis si Maya, tila ba panalo siya sa usapan. Ngunit ang mundo ay hindi naaayon sa gusto niya. Bigla siyang nakasalubong si Mang Cesar, ang ama niyang matagal nang nawala. Nakilala siya agad ng matanda, pero ngayon, hindi na niya kayang banggitin ang pangalan ng sariling anak. Paulit-ulit lang siyang babulong ng mga walang kahulugan. Hinabol siya ng nurse na si Nena. Hiniling nitong manatili si Maya kasama ang kanyang ama. Sabi ni Nena, ito raw ang kondisyon ng direktor ng institusyon kapalit ng pagtanggap kay Maya bilang lecturer. Agad na tumanggi si Maya, hindi ako nakipagkasundo sa kahit sino. At agad siyang umalis. Samantala, dinala naman ni Marco ang kanyang kapatid na si Leo upang ipakilala sa direktor ng Bahay Pag-asa, si G. Bautista. Nakiusap siya kung pwedeng matulungan si Leo. At gaya ng isang tunay na pinuno, mabilis na nakuha ni Bautista ang loob ni Leo. Isang salita lang, dinosaur, at naging magkaibigan na sila. Hindi lang iyon, nadiskubre pa ng direktor ang talento ni Leo sa pagpipinta. Itinuro niya ang tanawin sa labas ng bintana. Leo, gusto mo bang ilipat ang tanawing yan dito sa pader na to? Agad tumango si Leo, pero tinanong rin niya, magkano po ang ibabayad ninyo sa akin? Napanganga si Marco. Ang kapatid niyang medyo mabagal, marunong na palang humingi ng bayad. Ngumiti si G. Bautista, kapag natapos mo, saka tayo mag-usap. At masayang tinanggap ni Leo ang hamon. Pagkauwi nila sa bahay, agad na kinuha ni Marco ang kanyang alkansyang kawayan. May naipon na siyang ilang daang libong piso sa loob nito. Ipinakita niya sa kanyang kapatid ang isang flyer ng kotse. Kaagad siyang tinanong ni Marco kung ano ang balak niya. Sabi ni Leo, kapag nabili natin ang sasakyang to, hindi na natin kailangang lumipat ng bahay taon-taon tuwing dumadating ang mga paru-paro. Pwede na tayong tumakas agad-agad, walang balot-balot ng gamit, walang upa. Hindi na rin papagalitan si Bunso ng landlady sa Tondo. Pwede tayong pumunta kahit saan natin gusto. Isang camper van ang nasa flyer. Sa ngayon, kulang pa sila ng isang malaking halaga. Pero si Marco, hindi kailanman nangarap ng bahay, ng sasakyan, o ng pera. Ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang kapatid. Si Leo ang lahat sa kanya. May sinabi ang matatanda, bulong ni Maya kay Marco sa isang tahimik na sulok, may laman ang boses. Kapag mahal mo, sabihin mo. Para lang yan sa gutom, hanapan mo ng pagkain. Mahal kita, Marco, mahal kita. Sinabi kong mahal kita, mahal na mahal kita. Tatakas ka ba? Sinabi ko ng mahal kita, bakit ka pa tumatakas? Bakit ko ba mahal ang lalaking to? Mahal kita. Sinabi ko ng mahal kita. Pero tila hindi umeepekto ang ganitong estilo kay Marco na may pusong bato. Galit na galit si Maya habang nagmamaneho pa uwi. Habang nasa daan, iniisip pa rin niya kung bakit hindi niya maangkin si Marco. Pagkarating sa lumang bahay sa Intramuros, nakita niya si Editor Isabel na nakatulog sa labas ng gate. Lumalala na pala ang issue ukol sa book signing ni Maya. Nangako ang bookstore na lalabas na ang bagong serye ng kanyang libro, ngunit hanggang ngayon wala pa rin. Kailangan ni Isabel ang bagong manuscript. Ramdam niyang malamig ang bahay ni Maya, doon kasi namatay ang ina nito. At ngayon, nabaliw pa ang ama niyang si Mang Cesar. Sabi ni Maya,
Ilang araw lang siyang magpapahinga. Pero eto si Isabel, handa nang kumalampag. Gusto mo bang dito ka na rin matulog ngayong gabi? Tanong ni Maya. Nang inig agad sa takot si Isabel. Hindi na mahalaga ang manuscript. Pinayuhan niya si Maya na magpahinga, saka biglang naglahong parang bula. Gabing iyon, habang nagsusuklay sa harap ng salamin, biglang naalala ni Maya ang ina. Mahal kita, anak ko. Mahal kita dahil hindi ka katulad ng iba. Bumalik sa kanyang isipan ang nakakatakot na alaala. Noong bata pa siya, hawak ang susi sa harap ng isang madilim na basement. Mahalagang tagpo ito, dahil makakaapekto sa direksyon ng kwento at sa mga desisyon ng karakter sa oras ng tensyon. Hindi siya nagkakamali, doon sa basement namatay ang ina niya. Simula nang mawala ito, gabi-gabi na siyang binabangungot. Para sa dagdag na misteryo, ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng ina ni Maya ay ilalantad lamang sa dulo ng kwento. Kinabukasan ng umaga, dala ang cellphone, paikot-ikot si Leo sa loob ng bahay Pag-asa, kinukuhanan ng litrato ang mga gumamela at bougainvillea. Plano niyang iguhit ang mga ito sa pader. Habang iniisip kung paano niya ito ipipinta, dumating si Maya. Pagkasilay niya kay Maya, napakunot noo ito at nagtanong, nasaan na yung sinasabi mong luho, ha? Tinutukoy ang pagtanggi ni Marco sa kanya. Nang mapatingala si Leo, laking gulat niyang si Maya pala ang paborito niyang manunulat. Nahihiya siyang ngumiti, sobrang saya niya. Lumapit si Nurse Nena para bumati. Nakita silang magkasama ni Leo kaya agad nagtanong, anong ginagawa mo rito ngayon? Sagot ni Maya, andito ako para suuhin ang isang taong nagtampo dahil hindi ko tinupad ang pangako ko. Kasalanan ba niyang ipinanganak siyang masungit? Ibinigay ni Leo sa kanya ang isang guhit. Tiningnan ito ni Maya at sinabing, hindi masama. Gusto ko to. Nang iniabot ni Leo ang kamay niya, hindi naintindihan ni Maya ang ibig niyang ipahiwatig. Kaya sinabi ni Leo na bayad niya ay 500 piso. Agad na umalma si Maya, akala ko ba benefit to ng pagiging fan ko? Umiling si Leo at sinabing gusto niyang ipon para sa kotse. Napatawa si Maya, fake fan ka pala, pero cute ka pa rin. Tatapikin na sana niya ang ulo ni Leo, pero pinigilan siya ni Marco. Bawal daw tapikin ang ulo ng kapatid niya, baka magalit ito. Pagkatapos, pinayuhan ni Marco si Leo na mauna na dahil may gusto siyang kausapin si Maya. Pero ayaw pang umalis ni Leo, gusto pa niyang makipag-bonding sa kanyang idol. Nainis si Marco at napasigaw, Leo. Nagtaka rin si Maya sa tono niya. Pero biglang napansin ni Maya ang isang bagay, may pasa si Marco. Anong nangyari sa mukha mo? Sinong hayop ang gumawa niyan? Sabihin mo, papatayin ko siya. Pinatulan ka na naman nila, ano? Hindi ko maintindihan. Bakit hinahayaan mong saktan ka ng ganon? Parang gago lang. Tanong ni Marco, bakit ka nagagalit dahil nasaktan ako? Marunong ka ba talagang makaramdam ng lungkot? Galit. Anong nararamdaman mo at ganito ka kaapektado? Sagot ni Maya, hindi ko alam. Tinuro niya ang sarili. Walang laman sa loob ko. Para akong buong Pilipinas, walang damdamin. Ang totoo, hindi niya kayang makaramdam ng emosyon para sa iba. Kaya huwag mong piliting unawain ako. Hindi mo ako maiintindihan. Parang tinamaan sa pinakamasakit na parte si Maya. Tama ang sinabi ni Marco. Hinding-hindi niya mararamdaman ang ganong damdamin. Pero hindi rin naman yon ang gusto niya. Habang papalayo siya, biglang dumating si Nurse Nena na tinutulak ang wheelchair ng kanyang ama, si Mang Cesar. Nang makita niya itong mas matanda, mas mahina, at mas payat kaysa dati, malamig ang tanong ni Maya, totoo bang wala ka nang maalala? O umaarte ka lang ulit? Nagmakaawa si Nena na huwag niyang pag-alabin ang emosyon ng pasyente. Pero yumuko si Maya palapit kay Mang Cesar, ngumiti ng mapang-uyam, talagang nakalimutan mo na. Nakalimutan mo kung anong klaseng tao ako. Bigla na lang sumigaw si Mang Cesar, halimaw. Mamatay ka na, at inabot ang leeg ni Maya para sakalin siya. Hindi siya lumaban. Ang sakit na yon ay galing pa sa pagkabata,
Mula nang ang kanyang ina ay hinubog siya ayon sa sariling kagustuhan, habang ang kanyang ama na may kinamuhian ang resulta ng paghubog na yun, si Maya. At sa pagitan ng dalawang iyon, siya ang laging nagdurusa. Dahan-daang umalis si Maya. Nakita siya ni Marco mula sa loob ng isang pampasaherong jeep, pero hindi siya bumaba. Umupo si Maya mag-isa sa Jones Bridge, kasing lungkot ng isang tuyong dahon na maaaring tanggayan ng hangin anumang oras. Pag-uwi ni Marco, kinuha niya ang isang lumang comics na isinulat pa ni Maya noong matagal na, may pamagat na, Ang Batang Zombie. Sa isang liblib na barangay, may isinilang na batang lalaki. Maputi, magaspang ang balat, at may mga matang bilog na tila laging gutom. Alam ng ina na ang batang ito'y walang emosyon, tanging gutom lang ang meron siya. Isa siyang batang zombie. Para itago sa mga taga-barangay, ikinulong ng ina ang bata sa madilim na basement. Tuwing gabi, palihim siyang nagnanakaw ng mga alagang hayop para mapakain ang anak. Lumaki ang bata sa kadiliman, at sa lihim. Isang araw, tinamaan ng salot ang buong barangay. Namatay ang lahat ng hayop. Unti-unting namatay rin ang mga tao. Nag-alisan ang mga natitira, ngunit hindi maiwan ng ina ang anak. Kaya't pinutol niya ang sariling binti, saka ibinigay sa anak bilang pagkain, hanggang sa pinutol niya rin ang kanyang braso, at sa huli, ang kanyang katawan ay naging pagkain ng anak. Sa wakas, niyakap siya ng bata at tinawag ng may luha, "Inay." Naduraj ang damdamin ni Marco. Dahil ang sarili niyang ina, si Nanay Rosa, ay puro kay Leo lang ang atensyon. Siya naman, laging naghahanap ng kahit kaunting init ng pagmamahal. Naglalakad si Maya, nakayapak sa gitna ng malakas na ulan. Nang tumingala siya, nakita niyang paparating si Marco sakay ng motorsiklo. Wala nang pagtatanggol sa sarili si Maya. Tahimik siyang tinakpan ni Marco ng kanyang kapote. Napasubsob siya sa balikat nito. Sa wakas, naintindihan ni Marco, pareho silang mga batang nauuhaw sa pagmamahal ng isang ina. Dinala niya si Maya sa isang kalapit na motel, ang Paraiso Motel, para pansamantalang magpalipas ulan. Pagpasok nila, sinalubong sila ng may-ari, si Aling Cora. "Ay, dalawa kayo. Anong kwarto ang gusto nyo? May salamin kami, may theme room, pwede rin kayong mag-roleplaying." Namula si Marco, at nauutal sa pagsagot. Komandat si Aling Cora at malandi pang nagtanong, "Naiintindihan ko. Gusto nyo ba ng special equipment?" Agad na umiling si Marco. "Hindi na po, salamat." Sabay harap kay Maya at sabing, "Umalis na tayo." Pero ayaw umalis ni Maya. Ang lamig-lamig sa labas. "Ayoko nang sumakay pa ng motor." Sabi ni Marco, "Pwede ka namang mag-grab pa uwi." Ngunit sagot ni Maya, "Hindi ako nagdala ng wallet." Napakunot noo si Marco. "Kung hindi ako dumating, balak mo talagang magpalaboy sa ulan mag-isa buong gabi." Tumango si Maya. "Oo, balak kong maglakad pa uwi kahit umuulan. Kasi ayon sa kanila, baliw naman daw ako." Napailing si Marco, halos mawalan ng pasensya. "Next time, gamitin mo naman ang utak mo. Nag-aalala na ako buong gabi. Paano kung may masamang mangyari?" Ngunit sa halip na mahiya, napangiti si Maya at nilapitan siya, "Bakit mo ako gusto? Ano bang nararamdaman mo ngayon? Bakit hindi mo masabi? Baka pareho lang tayo, walang laman sa loob." Wala nang naisagot si Marco. "Dito ka na lang ngayong gabi," sabi ni Maya. Habang kinakapa ni Marco ang 6 na bulsa ng kanyang pantalon, wala siyang mahanap. Kaya't lumapit siya kay Maya at sinimulang kapain ang mga bulsa ng suot nito. "Hoy, anong hinahanap mo?" Gulat na tanong ni Maya. "Bakit wala kang dalang pera?" Narinig lang ang sinabi. Agad na intindihan ni Aling Cora, ang receptionist, ang nangyayari at mabilis na isinara ang maliit na bintana ng front desk. Hindi na nakipagtalo si Maya. Pinagpaglang niya ang kanyang mga kamay at nagsabing, "Umuwi na lang tayo gamit ang motor." Kahit basang-basa parang dagang galing sa kanal, masaya at presko naman, di ba? Talagang may kakaibang loika ang babaeng ito.
Dinala ni Marco si Maya sa inuupahang kwarto niya at binigyan siya ng tuwalya. Habang nagpupunas ng katawan, agad siyang sumugod sa kabinet at inutusan si Marco na humanap ng damit niya dahil ayaw niyang isuot ang dino clothes ni Leo. Lumingga-lingga si Marco sa masikip na kwarto, saka tumingin kay Maya. Ganito kaliit na kwarto, parang kulungan ng baboy, tapos nakakaya niyong tumira dito araw-araw. Nakakabilib. Parang nakakulong kayong magkapatid, ano? Alam ni Marco na ganyan talaga si Maya kaya hindi na lang siya sumagot. Tahimik niyang inabot ang malinis na damit at tinanong, nakikita mo ba ang ekspresyon ko ngayon? Ano? Ano hitsura ko ngayon? Pogi, sagot ni Maya na parang wala lang. Hindi yan yung ekspresyon na ayaw ko. Ang ekspresyon ng mukha ay nagpapakita ng damdamin. Kahit wala kang pakialam, kailangan mong matutong magbasa niyan balang araw. Hindi ko gusto. Bakit ko kailangang matuto ng boring na bagay na yan? Kahit ayaw mo, kailangan mo pa rin. Hindi ka naman autistic, medyo mahiyain ka lang. At hindi ka rin naman zombie na bata. Yung batang yun, gusto ng init ng pagmamahal, hindi lang pagkain. Iyon ang nais iparating ng kwento niya, wala nang iba. Hindi totoo yan. Maya angal, parang batang ayaw magpatalo. Pero malinaw na nakasulat ang mga damdaming yun sa mga pahina ng comics na siya mismo ang sumulat. Ano man ang ay dailan niya, walang saysay. Kaya wala nang maibalik si Maya kundi sabihing gutom siya, at inutusan si Marco na maghanda ng pagkain. Pagkatapos ay nag-walk out palabas ng kwarto. Alam ni Marco, ganyan si Maya kapag alam niyang natalo sa argumento. Ibig sabihin, tama lahat ng sinabi niya. Napahawak si Maya sa pisngi niya. Mainit nga, sa kabila ng manipis na pader, pinapalo ni Leo ang sarili niya sa ulo. Dahil kaninang umaga, nagalit sa kanya ang kapatid niya. Natutunan na kasi niyang basahin ang ekspresyon, kaya alam niya na dapat napansin niya ang galit ni Marco. Agad siyang niyakap ni Marco at humingi ng tawad, pasensya na, hindi ko dapat sinigawan ka kanina. Ipinaliwanag din niyang kaya magaang mukha niya ay dahil sa sampal na tinanggap niya. Hindi naman pangit mukha mo, ha? Inosenteng sagot ni Leo. Biglang kiniliti ni Marco ang kuya niya. Hindi raw maganda ang pagsisinungaling. Alam ni Marco na iyon lang ang paraan para mapatawad siya ng kapatid. Kunting kiliti lang, okay na. Ilang sandali pa, dumating ang ina ni Nena, ang nurse na katrabaho nila, dala ang tray ng mainit na tanghalian para kay Marco. Lumalabas na ang inuupahang kwarto ni Marco ay nasa popahan ng pamilya ni Nena. Sinabi ni Marco na aakyat siya para doon kumain. Tinanong agad ni Maya, may tinatago ka bang snail fairy dito, ha? Mabilis niyang sinabi, lutong bahay yan ni Aling Cora, yung landlady. Pagkarinig nito, sumaya si Maya at sinimulang kumain. Masarap nga ang adobo at sinigang. Gusto niyang kumain ng itlog na maalat pero hindi niya makuha gamit ang kutsara. Kaya si Marco na lang ang naglagay nito sa kanyang plato. Tapos, ginamit ni Maya ang kutsara para kumatok sa pinggan ng pansit at lumpia. Parang utos na. Oh, dagdag pa. Napailing na lang si Marco. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas si Marco ng pinggan, nakahiga na si Maya sa kama, nakatagilid at parang hinihintay siya. At syempre, hindi nakalimutang mangasar, ang hot ng pwesto mo habang naghuhugas. Hindi na kinaya ni Marco, hinayla siya pabangon. Pwede bang dito muna ako matulog ngayong gabi? Umuwi ka na. Sabi kong lumabas ka. Marco, best friend. Tara, merienda tayo. Bigla na lang sumulpot si Jose, ang matalik na kaibigan ni Marco. Mabilis siyang lumabas para habulin ito palayo. Pero pagbalik niya, nakalock na ang pinto. Sigaw ni Maya mula sa loob, pag hindi mo ako pinatulog dito, hindi kita pagbubuksan. Wala na siyang nagawa. Pagkatapos, binuksan ni Maya ang bintana at ngumiti, parang Romeo at Juliet tayo, no? Sang-ayon naman si Marco. Magkaibang-magkaiba kasi ang pinagmulan nila. Sa tingin mo, tayo ba ay tadhana?
Napabuntong hininga na lang si Marco, tinawagan si Jose at nagsinungaling, "Pare, pumutok yung tubo sa bahay, pakialagaan muna si Kuya Leo ngayong gabi." At natulog ng magkasama sa iisang kwarto. Isang lalaki, isang babae, anong maaaring mangyari? Gamulong si Maya at yamakap sa kanya. Agad siyang itinulak ni Marco. Pero maya-maya, ipinatong ni Maya ang paa sa kanya. Muli niya itong inalis, hanggang sa parehong siya at ang kumot ay inilayo niya. Kinabukasan, nakita ni Maya ang larawan ng mga ekspresyon na nakadikit sa pader. Pagkauwi ni Nena mula sa trabaho, nakita niya ang kahon ng gatas, kaya inihatid niya ito kay Marco. Laking gulat niya nang makita si Maya roon. Agad siyang nagtanong, "Bakit andito ka?" Walang pag-aalinlangang sagot ni Maya, "Dito ako natulog kagabi." At saka siya bumalik ng tanong, ikaw, bakit andito ka?" Mabilis ang sagot ni Nena, "Akin tong bahay na to. Ako ang landlady ni Marco." Nararamdaman agad ni Maya na may gusto rin si Nena kay Marco. Kaya't agad niyang sinabi, "Pairan mo na yang laway mo." Si Marco, "Akin na." Sumigaw si Nena, "Akala mo pag-aari mo na ang taong gusto mo. Hindi pag-ibig yan, obsesyon lang yan. Plastic ka. Dahil sa dalawa mong mukha, kunwari inosente at mahina, kaya kayo nagkaisa para iwan siya, alam mo ba yun? Baliw. Gusto mo mamatay?" Sigaw ni Maya. "Ikaw ang dapat mamatay. Mali yata ang gamot na nainom mo," balik ni Nena. "Leche." At nagsimula silang magtadyakan at magsabunutan, parang mga batang nag-aaway sa palengke. Tumakbo si Marco at tinanong si Maya kung anong nangyari. Kaagad niyang sinabi na si Nena ang unang nanuntok, kaya niya hinayla ang buhok nito. Pero sagot lang ni Marco, "Hindi yan ang mahalaga. Ang importante, parang sumigaw siya ng pangalan ko na para bang inaapi ko siya." Pinagalitan ni Marco si Maya sa pagiging immature at iniwan siya sa labas, saka iniabot ang pera para makauwi siya mag-isa. Galit na galit si Maya habang paalis. "Sige lang, murahin mo pa ako. Pagsisisihan mo to." Samantala, si Nena ay umiiyak sa kanyang ina. Tinanong siya nito, "Hindi ba't magkaibigan kayo noon? Normal lang yang biruan at away ng bata." Pero sagot ni Nena, "Iba ngayon." Gusto ni Maya agawin ang lalaki niya. At hindi lang yun, natulog pa sila sa iisang kwarto. Kalma ang sagot ng kanyang ina, "Hindi ibig sabihin na may nangyari." Hindi ganon si Marco. "Kung gusto mo talaga siya, sabihin mo. Gaya ko noon, ganyan ko nakuha ang tatay mo." Kinabukasan, handa na si Leo na magpinta sa bahay Pag-asa. Pero ilang ulit man niyang subukang iguhit, hindi niya maumpisahan. Nilapitan siya ng direktor ng institusyon, si Ginoong Bautista, lahat nagsisimula sa maliit. Kumuha siya ng Wallace Tambo, isinawsaw sa asol na pintura, at pinahid sa dingding. "Ayan o, pwede na tayong magsimula." Si Leo naman ay nagkulay ng pintura sa mukha at sumigaw, "Hindi ganyan," sabay habol kay Bautista. "Pasensya na. Mali ako," sigaw ni Bautista habang tumatakbo. Di kalaunan, ang mga pasyente ay sumali rin sa habulan, parang mga batang nagtatawanan. Habang umiikot sa loob ng pasilidad, ang direktor ay nasa unahan, si Leo sa likod. Sa rooftop naman, handa na si Nena na ipagtapat ang damdamin kay Marco. Pero bago pa siya makapagsalita, alam na ni Marco ang sasabihin niya. Maingat niyang tinanggihan si Nena. Hindi siya madaling mahulog. Nasaktan si Nena. "Sana hindi ka mag-resign dahil dito," sabi niya. "Syempre hindi. Hindi ko iiwan ang pagkain ko dahil lang sa babae," sagot ni Marco. Wala silang kamalay-malay, sa likod ng pinto ay may pares ng high heels, si Maya pala ang nakarinig ng lahat. Samantala, pinuntahan ni Maya si Leo na nag-aayos ng gulo sa pader mula sa kagagawa ni Bautista. "Gusto mong lumabas?" tanong niya. Tumango si Leo. Kaya't dinala siya ni Maya sa mansion nito. Napansin ni Leo ang isang inukit na estatwang USA sa pader. Hinawakan niya ito at ngumiti, "Gusto ko dito." "Talaga?" sabi ni Maya. "E di dito ka na tumira."
Sabay abot ng kontrata para pirmahan ni Leo. Pagkatapos ng trabaho, hinanap ni Marco ang kapatid pero wala ito. Tinawagan niya, pero walang sagot. Sinabi ng katrabaho na kasama ni Maya si Leo. Kaagad siyang tumawag kay Maya, "Nasaan kayo?" "Nasa bahay ko," sagot ni Maya, kalmado. Habang nasa bahay, kinukwentuhan ni Maya si Leo. Noong unang panahon, sa isang malayong kagubatan sa Laguna, may isang dalagang nakatira sa isang kastilyong sinumpa. Sabi ng nanay niya, dahil espesyal siya, hindi siya pwedeng lumabas sa mundo. Kailangan niyang manatili roon, sa loob ng palasyo, kahit maganda at marangya, para siyang bilanggo. Laging nananalangin, "Pakiusap po, Diyos ko, magpadala kayo ng gwapong prinsipe para iligtas ako." Tapos, dumating ba yung prinsipe? Tanong ni Leo. Oo naman, ngumiti si Maya. Isang payat na lalaki ang dumating, may dalang kalachuchi. Tumakbo siya pababa pero hinarang siya ng nanay niya. Naalala ni Maya kung paano niya tinapakan ang bulaklak na bigay ni Marco. Pagkalipas ng 25 taon, wala nang humahadlang kay Maya. Sa tingin mo, matatagpuan niya na kaya ang prinsipe niya? 3 taong masayang kumakain. Isang eksenang tunay na nakakaantig ng damdamin. 3 silang magkakasamang sumakay sa tricycle papunta sa trabaho. Si Maya ay papunta sa eskwelahan para magturo. Si Marco naman ay patuloy na pumupunta sa ospital na Bahay Pag-asa upang alagaan ang mga pasyente, at si Leo ay tinatapos ang painting na iniwan niyang hindi tapos. Nang makita ni Director Bautista ang painting ni Leo, agad siyang nagkomento, "Ang daming sampagita, dapat lagyan mo pa ng ilang paru-paro." Pero takot na takot si Leo sa mga paru-paro. Kasi noon, may tato ng paru-paro sa dibdib ng taong pumatay sa kanyang ina. Paminsan-minsan, napapanaginipan pa rin niyang hinahabol siya ng mga paru-paro. Kaya sila ng kapatid niya ay palaipat-lipat ng tirahan. Kaya rin gusto ni Leo ng camper van, para hindi na sila kailangan laging lumipat. Para matulungan siyang malampasan ang takot, pinilit ni Director na dapat niyang iguhit ang paru-paro. Sa sobrang takot, tumakbo palayo si Leo. Samantala, sa klase ni Maya, napansin niya ang isang babaeng titig na titig sa kanya. Ang babae ay nagkamaling inakalang si Maya ang nawawala niyang anak, na siyang ikinatakot ni Maya. Akala niya, multo ng kanyang ina iyon na bumalik para hanapin siya. Isang tunay na kabaliwan. Enough na, Aling Nita. Inumin mo na ang gamot mo, ihahatid na kita pabalik sa kwarto mo, sabi ni Marco. Tanghali na, dumating ang ina ni Nena at nagdala ng masarap na pagkain para kina Marco at Leo. Hindi inaasahan, nasaksihan ito ni Maya. Tiningnan niya ang babae na parabang naglalagablab ang mga mata niya. Si Aling Terry, na nakatayo sa likod, ay bumulong, "Kailangan mo ba ng tulong ko? Yung bruha na yun, aagawin ang lalaki mo. Nakalimutan mo na ba? Kapag hindi ka kumilos, maagawan ka. Hayaan mo, ako na ang bahala." Hindi na nakapagpigil si Maya. Hindi siya ang nanay niya, sigaw niya. Sumagot si Aling Nita, "Kung hindi ako, sino?" Kalma ang tinig ni Maya, matagal nang patay ang nanay niya. Nang mamatay siya, duguan ang ulo, bali-bali ang mga braso at binti, sobrang brutal ang pagkamatay niya. Kaya pakiusap, magising ka naman. Nang marinig ito, nawalan ng malay si Aling Nita. Gabi na, nang bumangon si Leo para umihi, nahuli ng kanyang paningin ang pinto ng basement. Bigla siyang hinayla ni Maya at tinanong, "Narinig mo na ba ang kwento tungkol kay Bluebeard?" Noong unang panahon, may isang count na may asul na balbas. Napakayaman niya at nakatira sa isang kastilyo sa Vigan. Pero dahil sa balbas niyang asul, kinatatakutan siya ng lahat. Isang araw, may isang mahirap na babae na gustong pakasalan si Bluebeard. Sa sobrang saya ng count, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian at yaman sa babae. Pwede niyang galugarin ang buong kastilyo, maliban sa isang silid sa basement. Paulit-ulit siyang binalaan ni Bluebeard na huwag bubuksan ang silid na iyon.
Pero dahil sa sobrang curiosity na parang kalabaw, palihim pa ring binuksan ng babae ang pinto. Sa loob, nakita niya ang mga bangkay ng mga babaeng asawa ni Bluebeard noon, lahat sila, pinatay dahil hindi sumunod. Ikinwento ni Leo ang kwento kay Marco at nagtanong, bakit kaya takot na takot ang mga tao kay Bluebeard? Sabi ni Marco, dahil iba siya. Dahil asul ang balbas niya. Natatakot ang mga tao sa mga taong naiiba. Pero kung iba ka, ibig bang sabihin dapat ka nang mabuhay mag-isa? Siguro kapag iba ka, kailangan mong mabuhay mag-isa sa kastilyo, tanong ni Leo. Hindi naman, sagot ni Marco. Darating ang araw, may isang taong hindi magmamalasakit kung ano ang kulay ng balbas mo, o kung kakaiba ka, may isang taong makakaintindi sa'yo. At natulog muli ang magkapatid. Dahil sa mga pangyayari sa umaga, nang dumating ang gabi ay nagkaroon ng masamang panaginip si Maya. Sa kanyang panaginip, ang kanyang ina ay nagsusuklay ng buhok niya noong bata pa siya. Sinasabi ng kanyang ina na siya ang pinakamagandang obra niya. Pinaalalahanan siyang dapat siyang sumunod at maging mabait na bata, at tumango naman si Batang Maya. Pagmulat ng mata, nakita ni Maya ang kanyang ina na nakalutang sa harap niya. Napahagulgol siya. Anak, bulong ng kanyang ina. Kung hindi ka pa rin susunod, papatayin ko ang prinsipe na gustong iligtas ka. Narinig ni Marco ang iyak ni Maya kaya agad siyang pumunta. Takbo na. Alis na dito, sigaw ni Maya sa kanya. Okay lang, Maya. Panaginip lang yan, sabi ni Marco habang niyayakap siya. Pero patuloy ang sigaw ni Maya, umalis ka na bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos ng masamang panaginip, humagulgol si Maya sa bisig ni Marco. Lahat tayo may kahinaan nung bata pa tayo, bulong ni Marco. Nasaktan ka noon. Pero hindi natin kailangang gugulin ang buong buhay sa paghilom ng sugat na iyon. Kailangan natin matutong bumangon at mabuhay para sa sarili natin. Buong magdamag, nanatili si Marco sa tabi ni Maya para matulog siya ng mahimbing. Kinaumagahan, nagising si Maya at nagtanong, bakit ka nandito? May lagnat ka kagabi, pagsisinungaling ni Marco. Medyo naantig ang damdamin ni Maya, pero hindi siya nagsalita. Pinayuhan siya ni Marco na magpahinga muna habang siya ay kukuha ng gamot. Pagkatapos, sinamahan niya si Leo palabas ng bahay upang maghintay ng jeepney. Nag-uusap ang dalawa tungkol kay Maya. Sabi ni Leo, narinig ko kagabi si Maya na humihikbi, parang isang tuta. Natahimik si Marco. Sa totoo lang, laging totoo ang katawan natin. Kapag masakit, iiyak, pero ang puso, sinungaling yan. Kahit masakit, magpapanggap na okay lang. Kaya tahimik na lang itong umiiyak sa pagtulog. Pakiramdam ni Marco, tumama sa puso niya ang mga sinabi ng kapatid. Sinabi ni Leo na ikukwento niya ang isinulat ni Maya na pinamagatang, ang aso ng tagsibol. Noong unang panahon, may isang asong magaling magtago ng nararamdaman, at nakatali sa ilalim ng punong nara. Mahilig itong kumampay ng buntot kaya tinawag siya ng mga taga-baryo na aso ng tagsibol. Sa umaga, masaya siyang naglalaro kasama ng mga bata. Pero sa gabi, tahimik itong umiiyak. Gustong-gusto na niyang makawala sa pagkakatali at tumakbo sa palayan, pero wala siyang magawa kundi umiyak tuwing gabi. Isang araw, tila nagtanong ang puso niya, bakit hindi mo subukang makatakas? Bakit hindi ka tumakbo? At sumagot siya, siguro dahil masyado na akong matagal na nakatali, nakalimutan ko na kung paano putulin ang lubid. Kinuha ni Maya ang gunting, gustong palayain ang sarili, pero kahit anong pilit, hindi niya magawang gupitin ang tali. Dumating si Isabel sa bahay ni Maya. Pagbukas ng pinto, narinig agad niya ang kalabog at mga nabasag. Nabunggo ni Maya ang salamin. Agad siyang tinanong ni Isabel kung anong ginagawa niya. Sabi ni Maya, nakita na naman niya ang nanay niya. Agad na sinabi ni Isabel na hindi na siya pwedeng manatili pa roon. Mag-impake ka na. Uuwi tayong dalawa sa Maynila. Nagbabala si Maya na huwag galawin ang gamit niya. Pero matatag si Isabel, kung ayaw mong sumama,
Babatukan kita hanggang mawalan ka ng malay, tapos kakalad ka rin kita. Ayaw ni Maya umalis. Kinuha niya ang lampshade na gawa sa kapis para ipangtanggol sa sarili, pero nahawakan agad ni Isabel ang braso niya. 15 taon nang kasama ni Isabel si Maya, kilalang-kilala na niya ang mga arte nito. Hinablot ni Isabel ang malita at hinayla si Maya palabas. Pagdating sa hagdan, sinipa siya ni Maya, sabay yakap sa wooden handrail na gawa sa kamagong, ayaw talagang bumitaw. Saktong dumating si Marco. Agad sinabi ni Isabel na wala siyang kinalaman sa gulo na ito. Determinado siyang isama si Maya pauwi ng Maynila ngayong araw. Sa pagkakataong iyon, sinubukang itulak ni Maya si Isabel. Nawalan ng balanse si Isabel at muntik nang mahulog. Sumugod si Marco para saluhin siya, nangyari ang eksena na parang sa pelikula. Buti na lang, nasalo pa rin niya si Isabel sa huli. Pilit pa ring isinasama ni Isabel si Maya, pero pinaalis na siya ni Marco. Binalaan niya si Maya na kapag mag-isa sa bahay, dapat laging nakalock ang pinto. Tanong ni Maya, takot ka bang may mambuli sakin? Ang totoo niyan, ako pa ang baka mambuli sa iba. Kahit na, seryoso si Marco. Mag-lock ka pa rin ng pinto. Binigyan niya siya ng gamot, pero ayaw itong inumin ni Maya. Kaya nagyaya si Marco na lumabas muna para magpahangin. Pagkarinig ni Maya na nagyaya ang isang gwapong lalaki, kuminang pa ang mga mata niya kaysa headlight ng sasakyan. Sumakay silang dalawa sa motor at bumiyahe. Sa daan, masayang kumakanta si Maya habang nakasakay. Napangiti si Marco. Dinala niya si Maya sa kainan at pinakain ng inihaw na baboy. Para siyang bata, tuwang-tuwa at sobrang satisfied. Doon niya na-realize, hindi pala siya may sakit, gutom lang talaga. Kumain siya na parang 7 taon na siyang hindi kumakain. Hindi pa man luto ng husto ang karne, kukuha na sana siya. Pinigil siya ni Marco. Agad siyang sumagot, mahilig ako sa hilaw. Hindi niya makontrol ang sarili sa pagkain. Kahit gaano karami, pakiramdam niya kulang pa rin. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa pagiging hungkag niya sa loob, parang lata. Agad humingi ng tawad si Marco sa nasabi niya kahapon. Pero ayon kay Maya, totoo naman ang sinabi nito. Palitan sila ng sagot, hanggang sa ibahin ni Marco ang usapan at sabihing baka masunog na ang karne kaya dapat nang kumain. Mula pagkabata, hindi pa nakakakita si Marco ng babaeng kasing tapang ni Maya. Bigla siyang tinanong ni Maya, virgin ka pa, no? Napatingin si Maya sa reaksyon ni Marco, naguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit wala itong kahit anong pagnanasa. Wala man lang kagustuhang mag-angkin, mapapagkain, damit, gamit, o babae. Sabi ni Marco, hindi naman lahat pwedeng gawin ang gusto nila. Pinipili ko lang maging matyaga at magtimpi. Maya agad nagtanong, bakit kailangan mo pang magpigil? Gusto mong ako na lang ang tumanggal ng safety pin mo. Sa isip ni Marco, ibang klase talaga tong babaeng to. Pagkatapos, naglakad-lakad sila sa Rizal Park. Para kay Marco, maganda roon, presko at nakakagaan ng pakiramdam. Pero sabi ni Maya, hindi siya natutuwa sa ganitong bagay, nakakabagot, nakakalungkot, sayang oras. Nagpakiyot siya at nagpabuhat. Agad kinuha ni Marco ang cellphone at sinabing tatawagan niya ang kuya niya para malaman kung nakauwi na. Biglang inagaw ni Maya ang telepono. Huwag kang mag-isip ng ibang tao habang kasama mo ako. Hinabol siya ni Marco para bawiin, pero sa halip, nagyakap silang dalawa. Agad na tanong ni Maya, first time mong yamakap sa babae. Nabigla si Marco at agad siyang bumitaw. Saktong tumunog ang cellphone, tumatawag si Nena, ang karibal ni Maya. Sinagot ni Maya ang tawag at agad ipinagyabang, buong araw daw ay kasama niya si Marco. Namutla si Nena sa narinig. Pagkatapos ng tawag, agad siyang tinanong ni Maya kung bakit nag-leave si Marco ngayong araw para samahan siya. Gusto mo na ba ako? Sabi ni Marco, maraming beses na siyang sinabihang, umalis ka. Pero kagabi, nung narinig niyang sinabi ni Maya ang mga salitang iyon, pakiramdam niya,
Ayaw talaga siyang paalisin. Kaya naman, nagpa siyang manatili sa tabi niya. Kwento tungkol sa ina at anak na babae. Regalo ng anak na babae sa ina ang isang malong na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Ngunit nang makita ng ina ang presyo, agad siyang nagalit at inutusan ng anak na isauli ito. Labis ang kalungkutan ng anak. Iyon ang regalo niyang kaarawan, ipon ng 2 buwang sahod. Ngunit tila ayaw talagang unawain ng ina. Umalis ang anak na galit at puno ng hinanakit. Pagkalabas niya ng pinto, biglang may sasakyang mabilis na humarurot at inagaw ang kanyang buhay. Labis ang pagsisisi ng ina. Hindi niya akalaing ang